Bakit? Kasi meron na siya experience sa pagpapatakbo ng gobyerno. Kita natin ang kanyang conviction, hindi convicted, conviction tungkol sa magkakaroon ng malinis na gobyerno at kaya niyang panindigan kahit hindi siya sweldohan. Hanggang ngayon, kasama niya si SPRRD. At natutuwa ako na si SPRRD ay matibay ang suporta sa kanya at sila'y magkakasama sa mais. Yun po ang aking bet. Alam mo kung sasabi niya sa atin, hindi nakilala ako. Grabe, saludo. Saludo kay ex-IDEA agent Jonathan Morales. Kasi tayo, yung ex niya, legal lang yon. Sa totoo lang, di ba ramdam natin na hanggang ngayon, IDEA agent pa rin siya. Naging matapat siya sa kanyang pagiging alagad ng batas at pagiging IDEA agent kasi hanggang ngayon, gusto pa rin niyang hipulin. I think this is the biggest drug bust ever. And I think kaya sila nila PRRD ay umaapoy ang kanilang mga puso para sa bayan dahil maybe finally by God's mercy ay matatapos na ito. Okay, ma'am, nabanggit niyo po kanina na i-favor po actually hindi naman talaga i-favor, kundi mangyayari talaga na si Vice President Sara Duterte tatakbo this coming election 2028. No? So, nabanggit niyo po kanina na yung pong gusto maging katandim niya kung sakasakali man ay si Atty. Vic Rodriguez. Pero nung nakaraang eleksyon po, way back National Election 2022, siya po ay nasa kaalyado nitong ni President BBM. Sa palagay niyo po kaya, ano kaya dahilan kung bakit ngayon po ay nagkaroon po ng hiwalayan ang itong sila, for the long shot, sila President BBM at saka si Atty. Vic Rodriguez? Siya naman mismo nagsabi na kaya sila nagkahiwalay dahil meron siyang mga in fact, hindi pa klaro din. According to his story, hindi klaro nung time na yon kasi sabi niya magpapahinga lang naman siya. Tapos may mga clear siya na recommendation. Which is in line with yung tawag ko social contract ng bayan with the current administration. So when you say, pinangako niyo yan, di ba? Tapos ako binoto kita, hindi yan walang visa. Yan ay legal na social contract na pinaligal natin ang boto natin. Kaya kailangan nilang sundin. Subalit, yun sinundan ni Atty. Vic Rodriguez. Tapos, may nirekomenda siya. Tapos, may mga nangyari. Tapos, umalis na lang siya. Napakaganda po nung posisyon na iyon. At ngayon, sa maisog, nang wala naman siyang party, di ba? Wala siyang talagang tumatayo siya doon at meron siyang mga team na talagang sabi natin yung third floor studio na naging masugid na nakita natin klaro siya sa kanyang paninindigan. Pero akin lang po yun gusto ko kasi sana kung hindi man siya tulad niya na kayang manindigan para sa kabubuti ng ating bayan. Tulad ng ating pinakamamahal na VP at DepEd Secretary na talagang saludo talaga sa kalinisan. Dahil para sa akin, ang tunay na Pilipino ay mahal niya ang bayan at matapat, makabayan, makabata, makadiyos. Hindi po yan pino-compromise. Hindi natin sinasabi, kasi dapat manalo, ay ang pwede lang natin gawin, mandaya tayo, kasi yan lang ang maganda, yan lang pwedeng gawin, hindi po. Nakita na naman natin sa pamamalakad ni former President Rodrigo Roa Duterte na maaari pwede natin tayo magkaroon ng bayan na talagang maninindigan para sa karaniwang Pilipino. At sa susunod ng mga henerasyon, hindi lang para sa ngayon, kundi sa susunod na henerasyon, inaalala niya kung anong mangyayari para sa ating bayan. Maminsahe naman po doon sa mga nananawagan na umano'y mag-resign si Vice President Sara Duterte. Para sa kanila. Well, number one, tapatan muna nila yung dami ng KJOC dun sa liwasan ng bayani. Kasi andun po ako, nakita ko, hindi man lang po umabot siguro sa 1% nung mga
sumuporta nung ano yun, laban ng bayan, nung 7th day na ano yun, na rally ng KJOC na nakakatuwa sila yung nanguna pati ngayon kumakanta na tayo nung ano yun, asa na yung ano yun, bugas nga tag-20, asa na wala. Ang galing, di ba? And ngayon, meron na tayong United Front, United Song, and we are doing this na di ba ang saya-saya natin? Masaya tayo nagjujukan, nagsasayan, and punong-puno tayo ng sigla sa ating, hindi siya sa totoo lang, nasa posisyon tayo ng napanalo tayo. Dahil damo sa pag sinabi mong pinaninindigan ko ang Pilipinas at ang Pilipino, panalo ka na. So yun para sa akin ang masasabi ko sa kanila. Kung hindi sila para sa bayan, pero kung sinasabi na para sa bayan sila, okay, may freedom of speech tayo. Pero yun nga, kung numbers, tapalitan muna nila tapos pakikinggan natin sila. Kaya, push lang kung ano yung tingin nila ay totoo, ha? Hindi yung fake, hindi yung binayaran, yung totoo. Okay tayo dyan. Kasi okay tayo for freedom of speech in the same way that we are asking. Tayo din. Bigyan tayo ng freedom of speech. Kahit si ex-PIDEA agent Jonathan Morales, kailangan siya din, bigyan din siya ng freedom of speech. Kasi wala naman siya sinabing masama. Sinabi lang naman niya na andito ako, sinagot ko lang kasi nakita ko yung pinrepare kong dokumento, yun lamang po. At ako'y na-threaten sa aking buhay at sinabihan. Kaya please, pakiimbestigahan ang mga tao dito. Wala namang masama doon, di ba? At paninindigan natin yan. Dahil tao din naman ang mga bumubuo sa Senado at sino man. Kaya ito, sabi nga ni FPRRD noon, ang karapatan ay sinisigaw at pinaglalaban. Kaya ito na po tayo. I think this is one of the brightest, the most challenging yet one of the brightest na ano ng history natin because naninindigan ang tunay na iba. Kunti na lang ma'am, ano yung nakikita niyo pong difference sa pamumuno noon ni former President Rodrigo Duterte? Ano yung nakikita niyo pong difference sa pamumuno noon ni former President sa ngayon? Ako, madami po. Ano ba? Saan ako mag-uumpisa? Where do I begin? Number one, noon, ang favorite ko is 8888. Kahit kailan ka tumawag, sumulat, may sagot, may konkretong sagot, kahit sino ka, kahit sino ka talaga, pupunta ka doon, number one. Number two, naawa ako sa OFWs natin kasi during President Duterte's time, talagang first class ang treatment sa kanila. Papapasok, papalabas, pagpo-prevent sa kanila sa labas at dito. Number three, pero hindi siya least, hindi siya last, yung drugs. Andito na naman po, kanina nga lang, di ba, nakita natin may dumaang, di ba? So, dati wala na yan at pwede ka nang maglakad ng maayos ngayon. Nadidinig na naman natin na may mga nirape, mga bata, at kung ano namang namatay nangyayari. So, and mura na naman daw ang pulburon, di ba? Ay, asin pala. So, sana po ito ay, ako naman, hindi ko i-call ang resignation ng administration kung tutuparin nila yung pinangako. Hanggat nasa posisyon silang hindi nila tinutupad yung pinangako nila dahil binoto natin sila, kailangan mag-resign. Kasi hindi yun ang pinag-usapan natin.